Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito ipinagdiriwang po natin ang pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. At alam po natin at napakinggan natin sa pasimula ng ating pagdiriwang, ngayon po ang ika-4 na pong araw makalipas ang kapanganakan ni Jesus. 40 days after the birth of Jesus. At alam po natin ang kwento, mga kapatid. Dinala ni Maria at ni Jose si Jesus sa templo. Inihandog ni Maria at ni Jose si Jesus sa templo. At kung mapapansin po natin ang ating ebanghelyong napakinggan, merong isang karakter na namutawik, ang karakter ni Simeon. At ano ang panalangin ni Simeon sa Diyos? Makita ko lamang ng aking mga mata ang Mesiyas o ang tagapagligtas, pwede mo na akong kunin. O sa madaling salita, makita ko lamang ang Mesiyas sa pamagitan ng aking mga mata, pwede na akong mamatay. Yun po yung unang bagay na magandang mapagnilayan natin, mga kapatid. Magandang tanungin yung ating sarili sa araw na ito. Ano po ba ang kaganapan sa buhay natin? Ano po ba ang kaganapan ng buhay natin? Marahil minsan sa buhay natin, sasabihin ng mga magulang, okay na ako, basta makita ko yung aking mga anak na matagumpay sa buhay. Di ba minsan sinasabi ng mga magulang, pwede na akong kunin ni Lord. Makita ko lamang na tagumpay at kaya nang mamuhay ng sariling paa ng aking mga anak. Diba? Minsan sasabihin naman ng iba, okay na ako kasi nagawa ko na yung mission ko sa buhay ko. Pero mga kapatid, kay Simeon, ang kaganapan ng kanyang buhay ay walang iba kundi makita si Jesus. Mga kapatid, kontento po ba tayo kay Jesus? O baka marami tayong mga bagay na hinahanap bukod kay Jesus? Magandang tanungin din sa buhay natin. Ano ba ang nagpapaligaya sa buhay natin? Marahil ang mga kabataan, sasabihin nila, ang nagpapaligaya ay makatanggap o makakuha ng mga gadgets. Marahil ang ilan maging mayaman. Marahil ang ilan magkaroon ng mataas na pinag-aralan, maging matagumpay sa buhay. Walang masama sa mga bagay na ito. Pero wag nating kakalimutan na ang tunay na kaganapan ng buhay ay si Jesus. At kung nakita na natin si Jesus sa buhay natin, tunay nating masasabing si Jesus ay sapat na. At wala na akong hihilingin pang iba. Bakit parang ayaw po ninyo? Baka kasi may hinahanap pang ibang mga bagay. Baka si Jesus kulang pa. Pero sa isang taong malalim ang pananampalataya, si Jesus, tunay na kaganapan ng buhay. Dahil si Jesus, sapat na. Pangalawa, ang Diyos tapat sa kanyang pangako. At wag natin itong kakalimutan. Kung ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, tayong mga taong nananampalataya sa Diyos, inalalapit natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Inalalapit natin sa Diyos ang laman ng puso natin. Pero may mga pagkakataon
na pinagdududahan natin ng Diyos. Minsan napapatanong tayo, naririnig kaya ako ng Diyos? Minsan nagdadalawang isip tayo, tunay nga bang makapangyarihan ng Diyos? Pero sa araw na ito mga kapatid, sa pamamagitan ng kwento ni Simeon, na sa buong tanan ng kanyang buhay, yun lamang ang kanyang panalangin, makita ang Mesiyas, makita ang tagapagligtas, at yun ay pinagkaloob ng Diyos sa tamang oras at pagkakataon. Dahil ang Diyos ay tunay na tapat. Mga kapatid, huwag kang mapanghinaan ng loob sa mga oras na ikaw ay nananalangin at sa tingin mo walang sagot ang Diyos. Baka ito ang mensahe sa iyo ng Diyos. Sa araw na ito, tunay niyang ipinapadama ang kanyang katapatan sa bawat isa. Ang ating mga hiling may kasagutan. Ang ating mga panalangin may kasagutan dahil ang Diyos ay matapat. Panghuli mga kapatid, sa hinaba-haba ng paghihintay ni Simeon, nakatanggap siya ng biyayang makita si Jesus. At ano pong tinuturo nito sa atin mga kapatid? Na merong kahalagahan sa buhay natin ang paghihintay. Marami sa atin ngayon ayaw nang maghintay. Gusto natin lahat mabilisan dahil yan ang tinuturo ng mundo. Ako po ay naka-assign sa eskwelahan. At sa eskwelahan ngayon, ang pinag-uusapan po namin ay yung artificial intelligence. Ang mga estudyante, hindi na kailangang mag-isip. Magta-type lang, may essay na. Nandoon na ang kasagutan. Lahat kasi mabilis. Dati ho ang kape, kailangan mo pang gilingin. Ngayon ibubuhos mo na lang, kinatatamaran mo pa. Dati ang mga manliligaw, anong ginagawa? Kailangan mo pang mag-igib, kailangan mo pang mangharana. Ngayon, text lang, kinabukasan kasal na. At makalawa, hiwalay na. Lahat kasi gusto natin mabilisan. Ayaw nating maghintay. Pero tila may pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na sa paghihintay natin, merong grasyang tunay na ipinagkakaloob. Merong biyayang tunay na ipinagkakaloob. Kaya, kung ikaw ay naghihintay, tandaan mo, may pag-asa. Tandaan mo, may biyayang tunay na ipagkakaloob sa iyo. Kaya mga kapatid, napakaganda ng pagdiriwang natin sa gabing ito. Sinimulan natin sa pagsisindi ng kandila. Pero isang pakiusap ko lamang sa inyo mga kapatid, na yung mga kandilang bit natin, gamitin natin sa ating buhay panalangin. Dahil aminin natin o hindi, alam ko naman, kailan nyo po sisindihan yung mga kandilang yan? Kapag brown out. Nasaan yung pinabless ko sa Quiapo? Diba? No. Tawa po kayo ng tawa kasi totoo po diba? Pero sa oras na tayo ay nahihirapan sa buhay, sa oras na tayo ay naghihintay, sa oras na tayo minsan ay nagdadalawang isip sa katapatan ng Diyos, sindihan po ninyo ang kandilang yan. Dahil yung mga kadiliman sa puso at isipan natin, sa tulong ni Jesus na nagbibigay liwanag, matatagpuan natin ang kabutihan at pagmamahal ng mahal na pong Jesus
Nazareno. Ang mga sindi, ang mga kandilang yan, hindi lamang yung palamuti, kundi pagpapaalala sa atin na kahit madiliman ang buhay natin dito sa lupa, merong liwanag na gagabay sa atin na nagmumula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa gabayan tayo ng Panginoon, gabayan tayo ni Jesus, na ang kaganapan ng buhay walang iba kundi si Jesus. At kung siya ang kaganapan ng ating buhay, mapagtatanto natin na siya ay mananatiling tapat. At kung siya ay tapat, huwag mapagod maghintay, dahil sa paghihintay may biyayang tunay na ipagkakaloob.